Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mula sa labas ng coffee shop ay may nakaparadang sasakyan. Ang sakay ay nakatanaw sa masayang mukha ni Kara na walang iba kung hindi si Daniel. Kahit hiwalay na ipinasusundan pa rin ito ni Daniel para alamin kung anong pinagkakaabalahan ni Kara. Muntik pa nga siyang sumugod sa loob ng shop nang makitang may tumakbong lalaki na sinundan ng isang babae. Buong akala niya ay may nangyayari na hindi maganda kay Kara. Saka lang siya nakahinga ng maluwag na makitang kasama nito si Lorene. Ilang sandali pa'y tuluyang lumabas ang dalawang magkaibigan saka pumara ng taxi. Kahit nakaalis na ay tulala pa rin si Daniel kaya ang kasamang driver ay napatingin na muli sa rearview mirror. Babalik na po ba tayo sa subdivision, sir? Napakurap si Daniel mula sa malalim na pag-iisip. Sasagot na sana siya nang tumunog ang cellphone. Tumatawag si Lourdes. Hindi pa man niya sinasagot ang tawag ay tila pagod na siya. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago pindutin ang green button. What it is, Mommy? Mula naman sa kabilang linya sa mansyon ng mga Romualdez, kung nasa si Lourdes ay hawak niya sa kamay ang ilang litratong kuha ng kanyang tauhan. Sa pictures ay makikitang nasa loob ng sasakyan si Daniel, kasama si Kara na may kalong na tuta. Naghiwalay na kayo ni Kara, pero bakit malapit pa rin kayo sa isa't isa? Ano na lamang ang sasabihin ng susunod kung magiging manugang? Anong kalokohan ba yung sinasabi niyo, Mommy? Hindi ako magpapakasal sa iba, ani Daniel. At bakit hindi? Kailangan mo mag-asawa ulit para may tagapagmana ka. Sino na lamang ang magmamanage ng kumpanya sa pagtanda mo? Hindi ko kailangan ng anak ko, hindi si Karang ina. Daniel, nahihibang ka na nga talaga sa babaeng yan. Yes, you're right, Mommy. I'm madly crazy in love with her. Tumigil ka ngayon din sa kalokohan mong ito, Daniel. Ang mas mabuti pa ay ayain mong lumabas si Mandy. Mas gusto ko siya kumpara sa ibang babaeng pinapakilala sa akin ng mga amiga ko. Hindi nagsalita si Daniel, ngunit kapansin-pansin ang pagtitigil nito ng galit lalo pa at mahigpit ang pagkakahawak sa cellphone. Maya-maya pa hindi na nga napigilan ang inis. Ilang beses ko bang sasabihin huwag niyong pakikialaman ng pribado kong buhay. Kung gusto niyo pala si Mandy ay kayo na lamang ang mag-ayang lumabas. Huwag kang bastos, Daniel. Ina mo pa rin ako. At kahit anong gawin mong pagsunod sa babaeng yan, at pagsuyo hindi na siya kailanman babalik sa'yo. Hindi na mababagong katotohanan ng hiwalay na kayo. Muli pa sanang kukontrahin ni Daniel ang sinasabi ng ina, nang biglang makarinig ng sigaw mula sa kabilang linya. Senyora, si Senyora hinimatay. Bago pa makapagtanong si Daniel, ipinatay na kaagad siya ni Lourdes ng tawag. Sa mansyon tayo, dali, utos ni Daniel sa driver. Mabilis na nagmaneho ang driver patungo sa mansyon, ngunit hindi pa man nakakarating sa property ng mga Romualdez ay may nakasalubong na silang ambulansya, kasunod ng sasakyan ng pagmamay-ari ng pamilya, kaya pinaliko ni Daniel ang kotse para masundan ng ambulansya. Sa Romualdez Hospital na nagpang-abot si Daniel at ang ina na halata ang kaba sa mukha, habang mabilis naman ang kilos ng hospital staff at doktor nang ilabas si Corazon mula sa ambulansya. Anong nangyari, Mommy? Ani Daniel. Ngunit ang personal nurse na matandang sumagot. Narinig po ni Senyor ang pag-uusap niyang dalawa ni Madam Lourdes. Hinimatay po siya matapos niyang malaman na naghiwalay na kayo ni Ma'am Kara. Kinagabihan sa VIP ward ng Romualdez Hospital ay nagising na si Corazon, ngunit ayaw nito magsalita o kausapin man lang ang pamilya. Masama pa rin ang loob sa natuklasan, samantalang si Lourdes ay hindi na nakatiis sa malamig na pagtrato ng ina kaya nagpa siya ng umalis at iniwan si Daniel para magbantay. Lumipat naman sa tabi ng kama si Daniel matapos mahubad ang suit jacket. Ilang minuto pang lumipas na magsalita si Corazon. Bakit hindi mo sinabi sa akin na naghiwalay na kayo ni Kara? Pamilya pa ba ang turing mo sa aking apo? Ano bang nagawa mong kasalanan sa kanya tumantong kayo sa hiwalayan? Sunod-sunod na tanong ni Corazon. Hindi magawang sagutin ni Daniel ang tanong. Sa papaanong paraan niya magagawang sabihin ng mga nagawang pagkakamali kay Kara. Baka hindi lang himatayin sa gulat ang kanyang lola kapag inamin niya ang mga kasalanan. Bakit hindi mo ako magawang sagutin? At saka ano pang itinutunganga mo dyan? Kaysa bantayan ako'y puntahan mo si Kara at makipagbalikan. Magmakaawa ka kung kinakailangan, maibalik lang siya. Napakalaking kasalanan ang nagawa ko na kahit ako'y hindi rin kayang patawarin ng sarili. Ano ba kasing nagawa mo? Bakit hindi mo masabi? Untag ni Corazon.
Naikuyom na lamang ni Daniel ang sariling kamay at nanatiling tikom ang bibig. Hindi niya talaga kayang sabihin sa matanda ang dahilan. Nagtagalang titig ni Corazon sa apo. Umaasa magsasalita ito ngunit bigo siyang marinig ang dahilan ng paghihiwalay ng dalawa. I'm very disappointed, Daniel. Hindi ka ba natatakot na may biglang pumalit sa pwesto mo? Mapunta at maikasal sa iba si Cara. Biglang nagangat ng tingin si Daniel at seryosong tumingin sa matanda. Kahit na kailan ay hindi mangyayari ang sinasabi nito. Hindi niya hayaan na mawala sa buhay niya si Cara. Sa araw na yon ay nasa narerentahang gusali sina Cara at Lorin. Nagpaplano para sa itatay yung business. Sinuri nila ang bawat sulok at nagbi-brainstorming kung saan nararapat ilagay ang mga table, counter at saka magandang motif o pakulo para tangkilikin ng mga tao ang shop. Dapat nating siguruhin ang safety ng pagkain. Kailangan pa nating maghanap ng supply. Yung mura pero sigurado namang di kalidad ang ingredients. Ani Cara habang sinusuring maliit na kusina kung wala bang butas na maaring pasukan ng insekto o peste. Habang si Lorin ay nakasunod na may hawak na pocket notebook at nililista ang mga ideas na naiisip. Pagkatapos mag-inspeksyon sa kusina ay muli silang lumabas. Mula sa floor to ceiling window, nagusali na pansin nilang may humintong magarang sasakyan sa tapat. Si Miss Agnes kaya yan? Kuryosong tanong ni Lorin. Nanatili ang tingin ni Cara sa kotse dahil pamilyar sa kanya, ngunit ayaw niya mag-isip ng kakaiba. Dahil imposible namang magpunta sa lugar na yon ang taong sa kanyang isip. Ngunit nang bumukas ang pinto ng sasakyan ay napanganga si Cara. Matapos makilala ang tao na nasa loob ng kotse. Samantalang sa Romualdez Hospital ay kadarating lang ni Daniel. Galing sa kumpanya at dumiretso na sa ospital para samahan si Corazon. Ngunit sa entrance pa lang ng VIP ward ay ramdam ng bigat ng atmosphere. Napapansin din ng ilang o hindi kaya sa ligagang mga staff na naroon at pagdating nga sa kwarto ng matanday na bigla siya na hindi ito makita. Nasaan si Lola? Aniya sa staff na napadaan. Magkahalong kaba at takot ang makikita sa mukha nito. Ano po kasi? Ano? Bakit hindi ka magsalita? Napaigtad ito sa takot nang sumigaw si Daniel. Sorry sir, pero kanina pa po namin pinaghahanap. Ano? Huwag mo sabihing nawawala si Lola. Makailang beses kumurap si Cara para lang masigurong hindi siya namamalikmata. Lorin, ikaw na munang bahala dito at sasalubungin ko lang si Lola. Ani Cara na makumpirmang si Corazon ngang nakikita ng mga mata. Lumabas siya nung gusali para salubungin ng matanda. Anong ginagawa niyo dito la? Aniya sabay hawak sa braso nito upang alalayan palabas ng sasakyan. Gusto kitang makausap, Cara. O sige po, sa loob po tayo la. Aniya habang iniisip na baka alam na nito ang paghihiwalay nilang dalawa ni Daniel. Ngunit wala siyang lakas ng loob na magtanong at baka mali lang siya ng hinala. Pagpasok ng dalawang babae sa gusali, lumayo naman si Lorin matapos bumati kay Corazon ng magandang araw. Pinaupo ni Carang matanda sa matibay at malinis na upuan, saka siya humarap. Ano pong gusto niyong pag-usapan la? Hindi muna sumagot si Corazon hanggat hindi numarating ang driver na kasama niya, bitbit ang may kalahi ng vintage jewelry box. Nakasunod ang tingin ni Cara kaya nagtataka siya kung para saan ang dala ng driver ni ibinigay sa matanda. Cara, tawag pansin ni Corazon. Bakit mo naman inilihim sa akin na naghiwalay na kayo ni Daniel? Matapos sa hinaplos sa magandang mukha ni Cara. Anong ginawang kasalanan ng apo ko sa'yo? Sabihin mo sa akin at akong bahala sa kanya. Malungkot na napangiti si Cara dahil ayaw na niyang pag-usapan pang nakaraan. Alam po ba ni Ma'am Lourdes at Daniel na nandito kayo? Gusto niyong ihatid ko na kayo pa uwi sa mansyon? Umiling-iling si Corazon saka ibinigay ang vintage jewelry box. Matanda na ako at hindi na madadala hanggang hukay ang mga mahalagang bagay na iniingatan ko. Kaya sa'yo ko ibibigay lahat ng alahas ko. Saka ibinigay isang special na susi para sa lock ng jewelry box. Nanlalaki ang mga mata ni Cara habang nakatitig sa susi na nasa kanyang kamay. Nang makabawi sa pagkabigla ay madalian niya ito ibinabalik kay Corazon. Ngunit ayaw nang kunin ng matanda. Hindi ko po ito matatanggap la, ani Cara. Sandali, ang mas mabuti pa po'y tatawagan ko na si Daniel para sunduin kayo. Sa totoo lang ay ayaw na sana ni Cara na makita si Daniel pero dahil kay Corazon ay kailangan niya itong kausapin. Dinukot niya sa bulsa ang cellphone sa tinatawagan ng number ng dating asawa. Hello Cara, pwede ka bang magpunta dito sa Angono Rizal? Nandito kasi si Lola. Pinuntahan ako. Matagal bago nakasagot si Daniel mula sa kabilang linya. Sige. Hintayin niyo ako dyan.
Huwag mo hayaang umalis si Lola. Papunta na ako. Mga 6:00 ng gabi nakarating si Daniel sa address na sinabi ni Kara. Ngunit sa halip na dumiretso papasok sa loob ng gusali ay tumawid siya ng kalsada patungo sa tapat ng convenience store kung saan nakita niyang kumakain si Corazon kasama si Kara at Lorin. Iritado ang ekspresyon ni Daniel, ngunit nang makitang nag-e-enjoy ang kanyang lola sa kinakain cookies ay tuluyan siyang kumalma. Sa paglapit ay naupo siya sa harap ng matanda para mahawakan ng maayos ang kamay nito. Sa malumanin na tono ay kinausap niya si Corazon. La, bakit naman kayo umalis sa ospital? Alam niyo bang ilang oras kayong pinaghahanap ng mga staff? Tapos nandito lang pala kayo, kumakain ng cookies. Pinayagan ba kayo niya ng doktor? Matagal na akong hindi nakakakain nito, saka gusto ko lang na makita si Kara. Namimiss ko na siya, ani Corazon. At ganun din naman si Daniel, ngunit sinarili na lamang niya kung anong iniisip. Tumayo siya habang hawak pa rin ng isang kamay ng matanda sa kahinarap si Kara, na ibinabalik ang jewelry box. Ibinigay ba yan ni Lola? Kung ganun ay sayo na yan. Kunin mo Daniel, hindi ko to kailangan. Keep it at si Lola ang nagbigay niyan sayo. Sa huli wala ring nagawang maglola nang ipilit ni Karang kagustuhang isauli ang binigay na jewelry box. At pagkatapos kumain ni Corazon ay sumama na rin to kay Daniel. Pagkaalis ng sasakyan, inilingkis ni Lorin ang kamay sa braso ni Kara. Bigla akong ginutom sa nangyari. Kain na muna tayo bago umuwi. Nakangiting tumango naman si Kara saka sila nagpunta sa malapit na kainan. Sa table ay napansin ni Kara na maraming inorder ang kaibigan. Kaya mo bang ubusin yan lahat? Oo naman, ngay hindi na ako model ay wala nang rason para mag-diet. Makakain ko ng gusto kong pagkain na hindi inaalala ang timbang ko. Masayang tugon ni Lorin. Nagsimula silang kumain, ngunit nakakailang subo pa lang si Lorin nang biglang matigilan. Bakit? May problema ba? Ani Kara, umiling-iling si Lorin habang takip-takip ang sariling bibig. Restroom, mabilis siyang bigkas saka nagmamadaling umalis. Sa restroom na niya na ilabas ang pagkain at pagkatapos ay kaagad nagmumog ng bibig. Hindi niya malaman kung bakit bigla siyang nandiri at nasuka sa kinakain. Matapos ay sandaling napatingin sa dalawang babaeng kakapasok lang. Nag-uusap ang mga to kaya inabala na ni Lorin ang sarili sa paghuhugas ng kamay. Nasusuka ka? Tanong ng babae sa kasama nito. Hindi naman pero nabahuan ako sa pagkain. Ganito siguro kapag buntis. Tugon ng isa pang babae. Bigla natigilan si Lorin sa paghuhugas. Pagkatapos ay unti-unti siyang napatingin sa salamin. Tinitigan ang sarili habang iniisip kung kailan nga ba siya huling nagkaroon ng buwanang dalaw. Dahil sa nangyari sa kanya, maging kay Kara hindi na niya naisip ang posibilidad na maaring nanghina niyang hinawakan ng sink saka umiling-iling. Hindi siya pwedeng mag-conclude hanggang hindi pa sigurado. Kaya pagbalik sa table ay mabilis na siyang nagpaalam kay Kara. Gumawa ng dahilan saka nagtungo sa malapit na ospital. Samantalang ang naiwan na si Kara ay nakauwi na sa bahay at sinalubong kaagad ni Melba. Hindi pa kayo nagpapahinga ma? Hinintay talaga kita at may gusto kong sabihin, ani Melba sa kinuhang vintage jewelry box ni Corazon. Paano po napunta sa inyo yan ma? Shh! Huwag kang maingay at hindi to alam ni Alfredo. Dumaan saglit ditong tauhan ni Daniel at pinabibigay ito sa'yo. Galing kay Senyora Corazon. Sinauli ko na po yan sa kanila kanina pero pinipilit pa rin talaga nila. Ani Kara. Anong gagawin mo dito? Tatanggapin mo ba? Umiling si Kara. Hindi ma, bukas ay isasauli ko tong jewelry box kay Daniel. Tumango naman si Melba at wala nang maraming tanong. Matapos ay nagpaalam na para samahan sa kwarto ang asawa't na makapagpahinga. Si Kara naman ay pumasok sa sariling kwarto sa kanila pag sa side table ang jewelry box. Naalala niyang biglang kaibigan kaya tinawagan ito. Makailang beses nagring ang number ni Lorin saka tutuluyang sumagot. Nakauwi ka na ba? Ano nga palang nangyari? Ani Kara. Wala naman. Nandito na ako sa apartment. Sorry at biglaan yung pag-alis ko. Tugon ni Lorin. Kumunot ang noon ni Kara ng mahimigang tila garalgal ang boses ng kaibigan sa kabilang linya. Ayos ka lang ba talaga Lorin? Oo naman. Sige Kara, ibababa ko na tong tawag. Pagkatapos ay nanghihinang ibinagsak ni Lorin ang kamay. Narito pa siya ngayon sa ospital. Lupaypay ang balikat habang nakaupo sa bench. Hawak sa isang kamay ang medical record na nagsasabing siya ay buntis. Kinabukasan ay nagtungo si Kara sa Romualdez Company para isauli ang jewelry box. May ibang empleyadong bumabati pa rin kahit na hindi na siya asawa ni Daniel, habang iba ay pinili na lamang na tumingin. Pagbukas ng elevator ay direkta siyang napatingin kay Eunice na nasa table.
Lumingin naman ito sa gawin niya at napatayo sabay lapit. Anong ginagawa niyo dito, ma'am? Gusto ko lang sana itong isaoli. Ani Kara at nilabas sa dalang bag ang jewelry box. Nasa meeting pa si sir, kaya pwede niyong iwan yan sa table niya. Okay, iiwan ko na lang doon. Saka dumiretso si Kara sa office ni Daniel at iniwan sa table nitong jewelry box at sa drawer naman ang special key. Kagad namang humarang si Eunice pagkalabas ni Kara. Hindi niyo po ba hihintayin si sir? Hindi na, wala rin naman akong gustong sabihin sa kanya. Ani Kara sa katuluyang sumakay sa elevator. Wala na ring nagawa si Eunice at tinayaan nitong umalis. Makalipas ang halos isang oras ay natapos ng meeting ni Daniel at dumiretso sa sariling opisina. Pagkakita pa lang sa jewelry box ay kagad niyang tinawag si Eunice. Sino nagdala nito dito? Aniya habang hawak ang box. Si Ma'am Kara po, at hindi mo malang pinaalam sa akin? Kanina pa ba siya umalis? Sinubukan ko po siyang pigilan sir, pero kahit na mag-iwan man lang na mensahe para sa inyo wala, tugon ni Eunice. Pabagsak na naupo sa swivel chair si Daniel at makailang beses na bumuntong hininga. Malas, bulong niya pa sa sarili. Sa gabing iyon ay nagdaos ng piging si Mrs. Lim at kabilang si Kara sa mga panauhin na nahihiya pa nga noong una matapos imbitahan ng ginang. Para kasi kay Kara, hindi na siya nararapat sa mundong ginagalawan ni Mrs. Lim gayong hindi na siya isang Romualdez. Isa na lamang siyang hamak na simpleng mamamayan na malayong malayo sa mundo ng mga gaya ni Mrs. Lim. Gustuhin man ni Kara na hindi pumunta at manatili na lang sa bahay, makikipaglaro kay Hara. Matapos gumaling ng tutay, nahihiya naman siyang tumanggi sa ginang. Kaya eto at kinapalan ng mukha at dumalo sa banquet. Suot ang dress na hiniram niya para kay Lorin. Simula nang dumating ay kasama na niya si Mrs. Lim kahit saan man ito magpunta. Isinasali siya sa usapan ng mga kaibigan at ibang panauhin kaya hindi niya ramdam na out of the place siya. Kahit pa napapansin niyang kakaibang tingin ng mga guest na nakakilala sa kanya. Kara, tawag pansin ni Mrs. Lim. Ito nga pala si Mr. Francisco na mula pa sa Cebu. Pakilala ng ginang sa isang ginoo na sa tingin ni Karen nasa late 30s na ang edad. Gumiti siya at saka naglahad ng kamay para makipag-shake hands. Ngunit nabigla siya nang halikan nitong likod ng kanyang palad. Good evening sa iyo, Miss Kara. Ako nga pala si Arnold Francisco. Formal at magalang na pagpapakilala ng ginoo at nagpakilala rin si Kara. Saka marahang binawi ang kamay. May mga business siya sa Cebu, restaurant, pastry shop, food supply at marami pang iba. Basta lahat ng related sa pagkain. Saad ni Mrs. Lim. Naging interesado kaagad si Kara dahil na rin sa planong pagtatayo ng sariling negosyo. Nagsimula siyang magtanong ng tungkol sa business na sinasagot naman ni Arnold na kahit ang dami na niyang tanong ay nakangiti pa rin tong sumasagot. Hanggang ang pag-uusap ay napunta sa personal na bagay. Napag-alaman ni Kara na 42 years old na pala ito at may 2 anak ngunit walang asawa. O tamang sabihin na maagang naging byudo. Ikaw, Miss Kara, may asawa ka na ba? Tanong ni Arnold matapos ikwento ang buhay. At dahil naging palagay ang loob ni Kara sa Ginoo, ay sinabi niya ang totoo na hiwalay siya sa asawa. Wala pang 1 buwan, dugtong ni Kara. Tipid namang napangiti si Arnold matapos malamang single si Kara dahil sa totoo lang ay nabighani na kaagad siya sa angkin nitong ganda. Love at first sight kumbaga. Ngunit sa ngayon ay makukontento na lamang siya na kausapin ito dahil ayaw niya namang biglain si Kara, nakakahiwalay lang sa asawa. Excuse me Kara, napalingon si Arnold sa nagsalita, isang lalaki na sa tingin niyang kaedad lang ni Kara. Anong ginagawa mo dito? Ani Kara na halatang inis sa boses. Kara, tawag pansin naman ni Arnold, siya ba ang dati mong asawa? Dahil kapag tamang hinali ka agad siyang haharang para protektahan ito. Hindi, isang dating kaibigan. Tugon ni Kara sa kamuling hinarap ang bagong dating. Anong kailangan mo, Ryan? Wala akong masamang intensyon, Kara. Gusto ko lang magbigay ng invitation para sa nalalapit kong kasal. Sabay bigay ng white envelope. Hindi naman tayo close para maimbitahan ako. Alam ko pero gusto pa rin kitang i-invite saka. Kamusta na siya? Ani Ryan na walang ibang tinutukoy ko hindi si Lorin. Maayos na siya ngayon, nakakangiti na tulad ng dati. Tumango si Ryan na kontento na lamang sa sinabi ni Kara kahit pa marami siyang gustong itanong. Ilang sandali silang tahimik hanggang sa napagpasiyahan ni Ryan na magpaalam. Pagkaalis nito ay muling lumapit si Arnold, ngunit tuluyan na nawalan ng gana si Kara na makipag-usap. Magalang siyang nagpaalam sa Ginoo saka lumayo na natili na lamang siyang nakaupo sa isang tabi hanggang sa dumating si Mrs. Lim. Okay ka lang ba Kara? Gusto mo bang umuwi? Nahiya si Kara na tumango pero ang ginang na mismong nagdesisyon.
Sigurado kang ayaw mo sumama sa bahay at doon na matulog. How about sa hotel? Umiling si Kara. Nakakahiya po sa inyo. Okay, at ipapatawag ko na lang ang driver para maihatid ka. Ani Mrs. Lim. Muling tumanggi si Kara at sinabing magta-taxi na lamang pero wala na ring nagawa nang ipilit ng ginang ang gusto. Kaya lumabas na si Kara sa venue at naghintay sa pagdating ng sasakyan na maghahatid sa kanya pa uwi. Ngunit sa hindi kalayuan na minapansin siyang babaeng naglalakad at sumakay sa kotse. Nakilala kaagad ito ni Kara kaya lumapit siya. Anong ginagawa niyo dito, Lawyer Mendez? Ikaw pala yan, Kara. May pinuntahan lang akong kliyente. Pagkatapos ay biglang napabuntong hininga. May plano na rin sana akong tawagan ka at makipagkita. Sabay abot ng makapal na brown envelope. Nasa loob ang detalye ng kaso ng kapatid mo. Tinignan naman ni Kara ang laman sa loob pero nagtaka siya at isa-isang tingnan ang mga pangalang naroon. Sina Rosemary, Kalia, Rosel, Violet, Ava at Sahara. Aniya. Naku, mukhang nagkamali pa ata ako ng ibinigay. Mga tao yan na iniimbestigahan ko sa kasong pagnanakaw. Yung iba dyan ay naka-codename pa. Sandali nga, saka hinagilap ni Margo ang mga envelope na nandun sa kotse. Ito pala, aniya saka inabot ang brown envelope sabay bawi na naunang ibinigay. Bakit mo pala ito ibinibigay? Tanong ni Kara matapos masigurong nakapangalan na kay Toffer ang hawak. Tumingin si Margo sa mukha nito at malapit ng napangiti. Pasensya ka na talaga pero na-postpone ang kaso ni Toffer. Nalaki ang mata ni Kara. Bakit? Paano nangyari yon? Magkakasunod niyang tanong.